Ito ay nangyari lang nitong mga nakaraang araw, Kuya Black. Madaming nagsilabasan sa TikTok, Facebook, at iba pang social media platform patungkol sa solar eclipse na delikado raw pag ikaw ay na-expose dito at mag-a-attract ito ng negative energy na magka-cause ng sunod-sunod na kamalasan sa'yo. Sabi din ng mga Feng Shui expert na 1 minute daw ng exposure ay equal to 1 year na kamalasan. Hindi naman ako naniniwala dito kasi sabi din ng magulang ko ay tayo ang gumagawa ng sarili nating kapalaran at walang malas at swerte sa mundo. Pero nagbago ang lahat ng yon simula nung nangyari sa akin lahat ng kamalasan na ito. April 9 na yon ng umaga, 12:25 AM. Gising pa ako ng oras na yan kasi sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay hindi pa rin ako dinadalaw ng antok ko. Kasi kadalasan naman ay 10 PM pa lang ay nakakatulog na ako. May mga alaga akong mga kuneho at aso sa labas ng bahay kaya't maririnig mo ang mga tahol nila kahit nasa loob ka lang ng bahay. Nagtataka ako dahil sa oras na yan ay panay ang tahol ng aso sa labas. Kaya ako naman ay dali-daling lumabas para tignan kung ano ba ang tinatahulan nila. Pagtingin ko ay wala namang kakaiba sa labas. Puwera na lang ang tingin ng mga aso habang tumatahol dahil pansin ko na lahat sila ay nakatingala sa taas habang tumatahol. Bigla ko naalala yung mga napanood ko sa YouTube na ngayon nga pala mararanasan sa Pilipinas. Yung eclipse at eksakto sa oras ng paglabas ko ay nangyayari nga ito. Wala namang kakaiba sa gabi liban na lang at mas dumilim ito dahil sa eclipse. At dahil gabi nangyari ang eclipse sa Pilipinas ay hindi masyadong nakakamangha ito. Tinitigan ko lang ito ng mga ilang minuto at umalis din. Paghiga ko sa kama ko ay dinampot ko muna ang cellphone ko para mag-scroll muna sa mga social media nang biglang dumaan sa newsfeed ko ang patungkol sa eclipse. Na kapag na-expose ka raw sa eclipse ay makaka-attract ka ng mga bad energy at mamalasin ka. Bigla akong kinabahan at natakot dahil ilang minuto din akong nasa labas at na-expose sa eclipse. Dali-dali akong nagtalukbong ng kumot at sinubukang matulog. Ngunit hindi pa rin mawala sa isip ko yung mga nabasa ko patungkol sa eclipse. Fast forward ay nakatulog na ako ngunit sa kalagitnaan ng tulog ko ay bigla akong nagising. Ngunit hindi ito normal na gising. Dahil paggising ko ay may nakita akong matandang babae na nakapatong sa dibdib ko at para niya akong sinasakal. Pakiramdam ko ay ang bigat-bigat niya at hindi ko maigalaw ang buong katawan ko. Pinipilit kong sumigaw ngunit hindi ko magawa na para bang pinipigilan niya akong magsalita. Nakakatakot ang mukha ng matanda. Punong-puno ng sugat ang mukha niya at duguan. Sobrang natatakot na ako sa oras na yon at pinilit kong ikalma ang sarili ko. At nagdasal, makalipas ang ilang minuto ay nawala din yung matanda. Paggising ko ay basang-basa ako ng pawis at hingal na hingal. Na-realize ko na sleep paralysis ang nangyari sa akin kaya hindi ko maigalaw ang buong katawan ko. Fast forward ay nakatulog ako ulit at nagising ng mga 8 na ng umaga. Paggising ko ay hindi pa rin mawala sa isip ko yung nangyari sa akin kagabi at pati na rin yung eclipse. Na what if totoo pala yon na mamalasin ako at nag-umpisa na yon kagabi nung na-sleep paralysis ako. Bumangon na ako at pumasok na sa trabaho. Pagpasok ko sa trabaho ay nakita ko ang manager namin at lumapit sa akin at nakiusap kung pwede daw ba akong mag-overtime dahil sobrang daming paperworks ang kailangang tapusin. Wala naman akong magagawa kaya pumayag na lang ako. Gabi na natapos ang mga gawain ko sa office. Kaya naisipan kong maglakad na lang pauwi dahil anong oras na din at wala nang masyadong sasakyan na dumadaan at hindi naman kalayuan ang bahay ko. Pagdaan ko sa isang iskinita ay naaninag ko ang isang matanda na nakasuot ng kulay puti at nakatitig lang sa akin habang nakangiti. Sa sobrang takot ko ay napakaripas ako ng takbo. Pagdating ko sa kanto malapit sa amin ay biglang may bumungad sa akin. Laking gulat ko sa nakita ko dahil yun yung matanda kanina sa iskinita. Kinausap ako at nanghihingi ng barya. Binigyan ko siya ng barya at dali-daling umalis. Ngunit pagdating ko sa harap ng bahay, ay nandun na naman yung matanda sa gilid ng bahay at nakangiti. Tapos biglang sabi, ang ganda ng buwan kagabi, di ba? Tumakbo ako papasok ng bahay at inilak lahat ng pintuan at bintana sa takot. Kinalimutan ko na lang iyon at pinagpatuloy na lang ang mga gawain ko sa bahay. Akala ko ay matatapos na doon lahat, ngunit nung nasa CR ako habang naliligo ay nahulog ko yung sabon sa sahig. At nang akma ko itong dadamputin ay nagulat ako dahil may nakita akong anino sa gilid ng pintuan. Dali-dali kong binanlawan ang mukha ko ng tubig upang mawala ang sabon at tinignan ko ulit yung anino ngunit nawala na ito. Sabi ko sa sarili ko ay baka na malikmata lang ako. Patapos na akong maligo at nagsisipilyo na
Ngunit laking gulat ko nang pagtingin ko sa salamin malapit sa pinto ay nakita ko yung matanda kanina na sumusunod sa akin. Napasigaw ako at tumakbo palabas ng CR. Natatakot na ako ng mga oras na yon dahil mag-isa lang ako sa bahay. Kaya tinawag ko ang pinsan ko na kapitbahay ko lang para samahan akong matulog sa bahay. At sabi ko na kumatok na lang siya sa pinto pag nasa bahay na siya. Pagkalipas ng ilang minuto ay may kumatok sa pintuan, ngunit nagtataka ako dahil sobrang lakas ng katok nito na para bang galit na galit. Tinanong ko kung sino yon ngunit hindi sumasagot. After ilang mga katok ay huminto din ito kaya ako ay sumilip sa bintana para tignan. Ngunit pagtingin ko ay wala namang tao doon. Dali-dali kong tinawagan yung pinsan ko at sabing naliligo pa lang daw siya. At maya-maya pa pupunta sa bahay. Takot na ako ng mga oras na yon hanggang sa dumating na nga yung pinsan ko. Kinabukasan ay sobrang nanluho ako dahil namatay ang isa kong alagang kuneho na napakalakas pa naman kahapon. Sa tingin ko ay hindi lang negative energy at kamalasan ang na-attract ko, Kuya Black, kundi pati na rin yung matanda na laging sumusunod sa akin. Sana hindi totoo ang malas dahil sa eclipse at sana nagkataon lang ang lahat ng nangyayari sa akin. You can write your scary stories in the comment section and let's talk about it. Thank you for watching.